magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na't sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Hello, 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 hello. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Such a pleasant evening to all of us. Welcome to our midweek Bible study. Ayan, patuloy tayo magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos ang masalangit. Sapagkat narito na naman tayong lahat, nagkasama-sama para pagsalusaluhan ang pagpapala na nagmumula sa salita ng ating Panginoong Diyos. But before anything else, tayo muna po ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama, muli sa iyo ang pinakamatas na kapurihan, kadakilaan at kaluwalhatian. Salamat muli sa araw nito, sa kalayaan na pinagkaloob mo sa amin, kalayaan na makinig, mag-aral ng iyong mabuting balita. Hindi lang mabuti, kundi magandang balita. Kaya sa gabi pong ito, tinataas po namin ang bawat isa. Linisin niyo po kami at paging dapatin sa pagtanggap ng iyong mga banal na salita. Purify our hearts, Lord, that we may worship you. Cleanse our hands that we may praise your name. At Ama, tinatas ko po sa iyo lahat ang gagamitin mo sa gabing ito, mula sa magpapaawit, sa band, at higit sa lahat sa gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong banal na salita. Lord, we ask for your double portion of your anointing be upon all of us na gagamitin mo sa gabing ito, Panginoon. And may your name be glorified tonight. And Lord, wisdom and understanding be upon us at sa lahat ng makikinig, Panginoon. Bigyang kapangyarihan ang bawat salitang maririnig upang ito ay
maisapamuhay namin. Ama, sa iyong pinakamataas na kapurihan, kadakilaan at kaluwalhatian. This all we pray in Jesus' name. Amen. So, brothers and sisters, bukas, one day na lang bago magpasko. Kaya ready na po ba lahat na sumalubong sa kanyang mga minamahal at inaanak? Thank you, Lord. And of course, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang birthday. This time, ating babatiin yung nagse-celebrate ng birthday ngayon at sa December 25. Ano ha? Advance yung iba. Okay. December 24, 2025, happy birthday, Sister Leona Aboyabor. Yehey! It's a big day. Yan. Pumapalakpak ang Lola Sally. And Brother Iman Bisete, Sister Gonia Marasigan, Brother Rodel Andres, Sister Abigail Olaivar. Yan. And advance happy birthday. December 25, 2025, Sister Belen Alanggilan and Sister Belen Butcher and Sister Mary Christ Co. And siyempre, higit sa lahat, hindi nyo birthday to, birthday ni Jesus to. Happy birthday, Lord. Okay. Yan, hinga-hinga tayo ng konti at let's prepare ourselves. Tawagin na natin ang ating mga kasama sa bahay upang sabay-sabay tayong purihin, dakilain, luwalhatiin ang ating Diyos sa langit. So, let's welcome our praise and worship team. Hello po mga kapatid, kumusta po ang buhay? Pasko na po, Merry Christmas po sa ating lahat. Amen. Hello po mga kapatid, ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Praise God. Thank you. All you that are righteous, shout for joy for what the Lord has done. Praise Him, all you that obey Him. Give thanks to the Lord with harps. Sing to Him with string instruments. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Kung galak tayong aawit sa Panginoon. Amen. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. One more time. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ihanda ang isip, pati na ang puso, akayin kay Kristo, ang maraming tao. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Uulan ng biyaya sa Pasko. Amen. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise
gayon kay Kristo ang maraming tao. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Purihin, luwalhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagluwalhati sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Puno mo ng pagpapahal. One more time, halina! Halina, purihin, luwalhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagluwalhati sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw ang susang dahilan, itong ngiti sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapalay. Kahit kailan, di mo ako pinabayaan. Kahit saan, lagi akong sinasamahan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Kahit kailan, di mo ako pinabayaan. Kahit saan, lagi akong sinasamahan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Praise God. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Marapat siyang sambahin kapag siya ay napakabuti sa atin. Kaya bigay po natin mataas na papuri sa ating Panginoon na nagmamahal sa ating lahat. Nagbibigay ng lahat ng ating kailangan. Kung wala siya, wala tayong magagawa. So awitan po natin ang ating Panginoon ng buong puso, isip at kaluluwa. Amen. Hallelujah. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y ialay sa'yo. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa,
kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa'yo. One more time. Kay buti mo sa buhay ko. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Hallelujah. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa'yo. Karapat-dapat ka sa iyong kawalhatian. Buong kalangitan sa iyo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. One more time. Hallelujah. Karapat-dapat ka, amen, sa iyong
Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Hallelujah. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay. Amen. Ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Sa'yo aming buhay. Ikaw ang aming buhay. Kami ngayon, amen, ay sasamba sa'yo. We praise you, we praise you, hallelujah. Hallelujah. Glorify your name. We give you praise. We give you praise. You are great. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon, who is worthy. Hallelujah, hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory, glory, glory. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God yan, ha? Comfy Music Ministry. Ayan. Now, for the second part of our chapter 6 sa series on the book of the Galatians, let us welcome my co-minister, co-patriarch, no other than Minister Mon Gilido, with his wife, Sister Josie Gilido. Let's welcome our brother and sister. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa ating mga kapatiran. At Merry Christmas, Happy New Year sa Comfy Family. Sister. Ayan, magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatiran sa North, East, West, and South at maging sa ibang bansa na patuloy na nanunood o sumasabay-bay ng ating Bible study dito sa Comfy. So, purihin po ang ating Panginoon at kami po ay nagpapasalamat ng marami ng aking brother husband na muli po ay naatasan kami na magturo sa gabing ito. At nawa po ay samahan kami ng ating Panginoon. Thank you, Lord, mga kapatid sa Okay, ating pamumuhay. pray muna kaya tayo, tatay? Pray muna tayo. Pray muna. Okay. Lord, Sino magpipray? Ako, ikaw. hallelujah, hallelujah. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras na ito na kami magtuturo at ang maluwalhati ang iyong pangalan. Kaya Lord, sa pagtuturo pong ito, ikaw po ang makita at ikaw din po ang marinig nila. Gamitin mo po kami mag-asawa para ang pagtuturong ito ay mamuhay sa bawat isang makakarinig. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, purihin po ang ating Panginoon at ang atin pong pag-aaralan ngayon ay pagpapatuloy ng serye sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. So, thank you, Lord God. At babasahin ko po, pero bago ko po basahin, ito po ay kahulihang
final instruction ni San Pablo sa mga taga-Galacia. At Galatians 6 verses 7 to 10. Pero bago ko po ipagpatuloy, ay basahin ko po ang panimula. Ayan. So dito, binigyan din ni Pablo ang pagkatawag sa kanya bilang apostol, ay nagbuhat sa Diyos at hindi sa tao, at ang kanyang misyon ay sa mga hintil. Ipiniliwanag niya na sa pamamagitan ng pananampalataya at ay maging kalugod-lugod sa Diyos ang tao. Sa huling kabanata ay pinapakita ni Pablo na ang pamumuhay Kristiyano ay bunga ng pag-ibig na nagmumula sa pananalig kay Kristo. So dito po sa Galatia 6, sa verses 7 to 10. Sabi po dito, huwag linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sariling laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ito po yung banal na mensahe ng ating Panginoon at naway samahan po tayo, lalo na po kami ng aking brother husband sa gabing ito. Mga kapatid, sa ating pamumuhay o paglalakbay sa buhay, madalas natin makita ang ating sarili na nagtatanim, ngunit hindi basta halaman lamang o binhi. Ang ating tinatanim, kundi mga gawa, mga salita at mga ugali. Ang bawat isa sa atin ay may pananagutan na mga binhi na ating itinanim at ang bunga ang ating magiging saksi o patunay sa ating buhay. Ngayon, ang ating pag-aaralan ay ang mensahe sa Galacia. Ayan po, nabasa ko na po ito. Yung sa Galacia, sa 7:7. So, dito po ipinakikita na hindi ang atin pong araw-araw na buhay sa bawat ginagawa natin, bawat sinasalita natin, yun pong action natin, ay para po tayo nagtatanim na lahat po ng ating ginagawa, mabuti man o masama, tiyak na meron po itong bunga. Ito po yung ipinakikita dito. Nagbibigay Dito po sa, Galatia 6:7. ayan, sa number 1. Nagbibigay na liwanag. Huwag mong dayain ang iyong sarili. Galatia 6:7. Huwag linlangin ang iyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos kung ano ang itinanim ng tao ay ang kanya aanihin. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga gawa ay magkakabunga. Kung magtatanim tayo ng kasamaan din ang ating aanihin. Kung magtatanim tayo ng kabutihan,
ay aani tayo ng kabutihan. Ang ating mga pagkilos, salita at iniisip ay magdidirita epekto sa ating buhay at sa mga kaparal nakapaligid sa ating buhay. Ayan, so pinakikita po dito ang ating mga pagkilos, salita at iniisip ay may direktang epekto sa ating buhay at sa mga nakapaligid sa atin. Yun po yung pinaaabot. Mateo 5:16. Gayon din naman, dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong amang na nasa langit. Makikilala niyo ba sila sa kanilang mga gawa? Mapipigtas ba ang ubas sa puno ng dawak o ang igos sa mga matitinik na halaman? Ito ay pagpapaalala na dapat natin suriin ang ating mga gawa. Ano ang ating tinanim? Nagtatanim ka ba ng pag-ibig, kabaitan, at awa? O nagtatanim ka ng galit, inggit, at pagkapuot? Ayan. So, malaki pong paalaala sa bawat isa sa atin na dapat nating suriin ang atin pong mga gawa. Ano daw po ang ating itinatanim? Nagtatanim ka ba ng pag-ibig? Nagtatanim ka ba ng kabaitan at awa? O nagtatanim ka ba ng galit, inggit at pagkapuot? Ito po yung katanungan. So, ipagpapatuloy po ni Minister Mon. Galatia 6:8. Dito po sa Galatia 6:8, sabi po dito sa Galatia 6:8, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Ang talatang ito ay nagpapakita o nagbibigay diin ng pagtatanim sa laman at pagtatanim sa espiritu. Ang nagtatanim sa laman ay nagbubunga na pagkasira, samantala ang pagtatanim sa espiritu ay nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Ayan. Hamon ito ay Dito po ay may hamon sa atin. May hamon po dito sa atin. sa bawat isa sa atin, maging matyaga sa pagtatanim ng kabutihan sa kapwa. Huwag tayong sumuko. Tanda na ang ating pagsisikap ay hindi mawawala ng kabutihan. Mawawala ng kabuluhan. Hindi po mawawala ng kabuluhan ang ating mga mabubuting gawa. Nagsisikap po tayo na makagawa ng mabuti. Hindi po ito mawawala ng kabuluhan. May gantimpala naghihintay sa atin. Gumawa ng kabutihan sa kapwa. Hindi lang dahil sa gusto mo. Gantimpalaan ka. Bagkus gumawa ka ng kabutihan sa kapwa dahil pinatunayan mo na ikaw ay lubos na sumusunod sa utos ng Diyos at tunay na nagmamahal sa Kanya. Ayan. So, ang paggawa po ng mabuti ay hindi sa gusto mong gantimpalaan ka o gawang ka din ng kabutihan. Ito po mga kapatid ay nagpapakita na ikaw ay lubos na sumusunod sa Diyos at tunay na nagmamahal sa Kanya. Tunay na nakakakilala sa ating Panginoon ang mga taong gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Naka-mindset na po tayo doon na talaga kahit hindi po natin pilitin dahil sa pagkakilala natin sa ating Panginoon sa Kanyang walang hanggang pagmamahal at katulad nga ho ng kapanganakan ng ating Panginoon, ito po isang tanda na walang katumbas na pagmamahal sa atin ng Diyos Ama sa langit na through Jesus Christ ay tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan sa sobra niyang pagmamahal. So, purihin po ang ating Panginoon. Magtanim ng pag-ibig at ito ay magbubunga
ng pagkakaisa at pag-unlad. Pag nagtanim po tayo ng pag-ibig, ay talaga pong tayo magkakaroon ng pagkakaisa. Iisa, may awit nga tayo eh. Iisang palataya. Iisang pananampalataya meron tayo. Iisang amang nagmamahal sa atin. Iisang espiritong gumagalaw. Dahil kay Kristo, tayo'y nagkakaisa. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo'y magkakapatid. Tayo'y magkakapatid sa Panginoon. So, ang pag-ibig po ay nagbubuhat sa ating Panginoon at nagbubunga po ito ng pagkakaisa at pag-unlad. So, patungo po tayo sa pag-unlad. Ang ating paggawa ng mabuti ay hindi dapat limitado lang para sa ating sarili. Sarili. So, hindi ho limitado, hindi ho tayo nakatingin sa yung ganansya natin. So, ang paggawa po natin ng mabuti ay wala po tayong iniisip na kapakanan natin, kundi kapakanan ng ating kapwa. Katulad po ng ginawa ng ating Panginoon na ang kapakanan po natin ang binigyan niya ng napakataas na pagpapahalaga. Ang hindi ho tayo mapahamak, kundi magkaroon po tayo ng isang buhay na maganda at buhay na walang hanggan. Dapat natin palaguin, palawakin ang ating pag-ibig sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ito ay magbubunga ng pagkakaisa, pag-unlad at pagpapalakas ng ating komunidad. So lalakas ang community, uunlad ang bawat isa. Kung ito po ay maiipamuhay natin. Napakahalaga po mga kapatid ng pagkakaisa, ng pagkakasundo-sundo. Iisa ang tono. Kumbaga, walang mataas o walang mababa. So, purihin ng Diyos. Yung po mataas na boses o mababang boses. So, nauunawaan niyo po ako. Iisa po yung tunog ng ating puso, pag-ibig. Maging mapagmahal sa kapwa. Yan. Maging mapagmahal sa kapwa. Ay ang ating nga pong Panginoon ay pag-ibig. Kaya nga ho, napakataas po ng, ito po yung nais ng ating Panginoon sa atin. Kung ano po yung pagmamahal na ginawa niya sa atin, ay igawa din po natin sa ating kapwa. Napakahalaga po ng salitang pagmamahal. Wag po itong mawawala sa atin. So, thank you, Lord. Maging handang tumulos sa pangailangan ng kapwa. Yan. Pangangailangan ng kapwa, lagi pong bukas ang ating kamay, lagi bukas ang ating puso, lagi pong bukas ang ating kaisipan sa ating pagtulong. Wala na pong question. Pag tumibok ang ating puso ng pagtulong, go. Wala na po tayong dapat isaalang-alang. Ang atin po talaga ay, dapat po tayo ay makatulong sa mga nangangailangan. Maging instrumento ng pag-ibig, hindi pagkagalit. Ayan, maging instrumento ng pag-ibig at hindi pagkagalit. Pag-ibig. Huwag po tayong basta-basta magagalit sa mga bagay na dapat naman natin munang uunawain. So, thank you Lord tayo dyan. Pagkakaisa, pagkawatak-watak. Pagkakaisa at hindi pagkakawatak-watak. Ito po lagi dapat ang lagi nating isa sa isip at isa sa puso. Naroon ho ang pagkakaisa at hindi pagkakawatak-watak. Lagi po tayong intact. Naroon siyempre ang salitang pagmamahal. Kapayapaan, hindi kaguluhan. Ayan, kapayapaan at hindi kaguluhan. Saan yan tayo? Sa John 14:27. Dito po sa John,
Sa John 14:27, sabi po doon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. So, yun po ang nakalagay doon. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay ibinigay na sa atin. Maging maingat sa ating mga salita at gawa tulad na ating pagtatanim ng binhi. Ang ating mga salita ay gawa ay nagiging binhi na nagtatanim ng bunga ng ating buhay. Ayan, thank you Lord. Tulad daw ng ating pagtatanim ng binhi, ang ating mga salita at gawa ay nagiging binhi na nagtatanim ng mga bunga ng ating buhay. Piliin po natin, naalaala ko po nung kami po ay may palayan pa. Pumipili po ang aking nanay at tatay ng magandang binhi. Hindi po porke at palay ay lahat ay pwede nang itanim. Talaga pong pinipili yung talagang tutubo ng maganda. Pwede po namang itanim din yung hindi matatabang palay, pero pwede mong itanim pero wala kang makukuhang magandang bunga. So sa atin po, bawat pagkilos natin, bawat salita natin, pipiliin po natin yung magandang binhi. At tatanggalin po natin yung hindi tutubo na maganda. Amen. Tayo na po ang nakakaunawa niyan. Bawat kilos, bawat salita, bawat iniisip, mga kapatid, ay dapat malusog. Naroon po yung positive na alam nating magbubunga natin, magbubunga ng maganda. At sa buhay ng iba, dapat tayo maging maingat sa ating sinasabi at ginagawa dahil ang mga ito ay pwedeng ng positibo o negatibo epekto. Matthew 12:36-37, pakibasa. Ayan sa Matthew 12:36-37, tandaan nyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Ang mga salita ay may kapangyarihan magtayo o magsira. Dapat natin piliin, mag-ingat sa atin mga sinasabi at yakin na nagmumula ito sa pag-ibig. Kawikaan 18:21. Sabi po dito sa Kawikaan 18:21, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. Napakahalaga po ng paggamit natin ng dila. Pwede po pala itong magbunsod ng kamatayan o magbunsod ng isang magandang buhay. So, pakaingatan po natin ang ating mga pagsasalita. Ang ating mga salita ay pwede magdulot ng kamatayan o buhay. Dapat nating gamitin ang ating salita upang magbigay ng pag-asa, pagmamahal at suporta. Maging matyaga sa paggawa ng mabuti. Galatia 6:9, pakibasa. Dito po sa Galatia 6:9. Ang nakasad po dito sa Galatia 6:9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Ang pagtatanim ng mabuti ay hindi madali. May panahon na tayo ay napapagod at natutukso, sumuko. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa na gawin
ang mabuti dahil ito'y mula sa Diyos. Kung patuloy tayong magtatanim na mabuti, ay aanihin natin ang bunga ng ating mga gawa sa takdang panahon. Ang bunga ng Espiritu at pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kaamuhan, at pagpipigil sa sarili. Amen. Sa Galatians 5:22-23, pakibasa. Ano po yun? Yun po yung binasa niya, yung 9 fruits of the Holy Spirit. Okay. Sa Mateo 5:16. Sabi po dito sa Mateo 5:16, magniningning ang inyong liwanag sa harap ng maraming tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ang ating mabuting gawa ay dapat talagang magliwanag sa ating mundo, ginagalawan. Dapat tayo magsikap na maging halimbawa ng pag-ibig at kabaitan. Sa lahat ng ating ginagawa, dapat tayo magtiwala na ang ating pagsisikap ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ito ay ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Iyan. So, dapat daw po tayo magtiwala na ang ating pagsisikap ay hindi mawawala ng kabuluhan. Hindi mawawala ng kabuluhan. Sa Colossus 3:23. Ayan. Sabi po dito sa Colossus 3:23, ano man ang inyong ginagawa, ay gawin nyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sa unang Korinto 15:58. 58. Nga yan. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So ito po ay pagpapatuloy ng paggawa ng pagkakaisa. Hindi po lamang hindi ka napapagod sa pag-outreach, so hindi ka napapagod yun nga po, sa pag-prayer meeting, pero hindi po tayo dapat din mapagod sa paggawa ng mabuti. Maging masigasig sa paglilingkod sa Diyos. Ito yung ating highest calling. Pinakamataas na pagtawag ng Diyos. Ang siya ay paglingkuran at pagtanim sa Espiritu ay magbubunga ng buhay na walang hanggan. Dapat tayo magsikap na makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at paglingkod sa Kanya ng buong puso. Mateo 22:37. Sa Mateo 22:37 po mga kapatid, sinabi niya sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong pag-iisip mo. Sabi ni Jesus, ang pag-ibig sa Diyos ay pinakamahalagang utos. Pagsikapan na natin maglingkod sa Kanya ng higit Nang hindi ng hindi napipilitan. napipilitan. Yan, pagsikapan daw ho natin maglingkod sa Diyos nang hindi napipilitan lamang. Sa Roma 12:1-2. Kaya nga mga kapatid, dahil sa gawa ng Diyos, ipinamamanhik ko sa inyo na ihandog nyo ang inyong mga katawan bilang isang buhay na ahing, banal at kalugod-lugod sa Diyos, na siyang inyong Ako na tayo ang babasa. Dito po sa Roma 12:1-2,
Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan niyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Kailangan po dito ay marinyo ang ating kaisipan upang sa ganon ay magawa po natin ang kalugod-lugod na nais ng Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay dapat isang makatwiran paglilingkod. Dapat tayo magsikap na malaman ang kalooban ng Diyos at sundin ito sa lahat ng ating gawain o ginagawa. Ayan, thank you Lord God. So dito po mga kapatid, sa kahulihan po mga kapatid, ito po ay may conclusion. Tayo daw po mga kapatid ay parang isang hardin. Bawat isa sa atin ay may pananagutan sa mga binhi na ating itinanim. So, ang atin pong buhay ay parang isang hardin at may pananagutan tayo sa bawat binhi na ating itinanim. Ito po mga kapatid ay isang paalala sa atin. Kaya nga ho sa Galatians 6:7-10, dapat magtanim tayo ng mabuti, magtanim tayo ng pag-ibig, at magtanim tayo ng Espiritu. Sa mamagitan ng ating pagtatanim, magiging instrumento tayo ng Diyos sa pagbabago ng kapaligiran, maging sa buong mundo. Ulitin po natin, tayo po ay isang hardin. At nasa sa atin po pamamaraan kung ano po yung ating itatanim. At ang nais po ni Pablo, meron po sa ating paalaala. Nagpagkaroon po tayo ng pagkakaisa at pagsikapan po natin na maganap ang kalooban ng ating Panginoon. Katulad nga po dito sa Galatia 6:9. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Minsan napapagod tayo, parang lagi na lang ba? Ginawa ko ng lahat, ganun pa rin. So, meron pong pinaaabot si Pablo na huwag po tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating po ng panahon, tayo po ay mag-aani. Ulitin ko po, nothing we do in the Lord's service is ever useless. Thank you Lord po at talagang totoo po yan. Kasi sa ngayon nga talaga ang mga nasabi o nabasa dito ay natutupad na po sa aming mag-anak. Salamat po. Purihin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Muli, mga kapatid, Merry Christmas and a Happy New Year to everyone. Thank you, Lord. Thank you, Lord po. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.